Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Okay? Thank you. So, tignan natin kung ano mga mensahe ninyo. Cancer, first message is shining through. Wow, napakaganda. This is a time to shine, para sa inyo. Baka yung mga talents, skills, gifts ninyo will be highlighted sa ngayon at yan ay i-share mo sa iba. Maaaring meron kang mga creative endeavor sa ngayon at dyan ka magsha-shine, dyan ka magiging matagumpay, dyan ka magsa-succeed, no? So, good luck sa'yo. What else? We have a merry motive. Wow, napakaganda ni merry motive. Some of you, siguro dito, Cancer, you know pretty much, no? Kung ano yung driving force ninyo sa ngayon sa buhay. Maybe you know pretty much kung ano yung mga intentions mo sa buhay, ano ang motibo mo for taking action towards something, 'di ba? Maaring ganun ang ganap. But for others of you, this could also be something that you need to think about. Kasi baka ang iba sa inyo nagte-take action but you're not pretty sure kung saan kayo papunta. Maybe meron kayong ginagawa, pero yung direction ninyo, it's not very clear para sa'yo kung ano ang madadatnan mo dito. No? So, mas magandang alam mo kung ano yung intentions mo, alam mo, sigurado ka kung ano yung gusto mong marating in the end, ano ang gusto mong ma-accomplish dito so that alam mo kung ano yung mga steps na gagawin mo. So that yung actions na gagawin mo, yung mga steps na gagawin mo will be aligned doon sa kung ano yung resulta or sa kung ano yung outcome na gusto mong ma-achieve. Okay? So, good luck. So, what else? We have really willing release. Ayan. So, this is really beautiful. It's for January reading. So, pagsisimula ng taon, maganda rin kung hindi pa ninyo nagagawa. Ang pagde-declutter ng buhay mo, pagta-transform ng buhay mo in December. So, now is the best time, no? To do this kasi habang fresh pa ang taon, habang nagsisimula pa lang tayo sa bagong taon, linisin muna natin. Linisin na natin kung ano man ang mga kalat sa buhay natin. Okay? Be willing to release anything and everything or anyone that doesn't serve your highest good so that you can make room for new things, experiences, or people into your life na na merong mas positibong epekto sa buhay ninyo. Okay? So, we also have feeling the world. Cancer, this is really beautiful. Parang, siguro, feeling ko dito maraming opportunities, no? Worldly opportunities are presenting itself to you. Baka meron ditong mga sitwasyon we're in. Siguro alam mo yun, yung sa tingin mo, the world is your oyster. Marami nang kumakatok sa inyo ng mga oportunidad, posibilidad na maaaring naka-align din yan sa goals mo, naka-align sa dreams mo, yung mga ganon, ano? Kaya parang tinitignan-tignan ninyo kasi baka meron ditong, there could be a lot of choices na nasa inyong harapan and you need to choose, you need to think, 'di ba? When making choices. Alright? So, tignan natin ano pa ang ganap. And maraming salamat, no, Cancer, for all the blessings na sinishare din ninyo sa akin, katulad na lamang ng hindi ninyo pag-i-skip ng ads. Maraming salamat sa inyo. That is a blessing for me. Doon sa mga nakapag-subscribe na, that is a blessing for me. Kaya maraming salamat. And if you haven't subscribed yet, mag-subscribe na po kayo. And please also click the join button sa baba ng video po if you would like also to join the membership. No? That is another blessing for me as well. So, maraming salamat. At saka sa mga cross-watchers po, salamat din for being here. Thank you for support. At saka, ano pa nga bang sasabihin ko? Mamaya na.
So, Eagle, ayan, this is your next message, Eagle. You will soar towards your destiny with greater clarity and strength. Oh, wow. So, parang makakapag-isip kayo, no? Eventually, one of these days, you will be thinking really kung saan kayo papunta at siguro makakapag-desisyon talaga kayo, magiging malinaw, magiging clear na sa isip ninyo. You will have that clear direction of where you're heading. So this is really good kasi iba, no? Kapag alam mo ang destination na gusto mong mapuntahan or marating, kung ano, kung sigurado ka sa kung ano ang gusto mong ma-achieve, you know, magiging aligned ang lahat, no? Para dyan, yung mga gagawin mo, yung mga plano mo, yung mga actions na gagawin mo will be aligned to that. Kaya mas magiging confident ka, no? Sa every step na gagawin mo. Kaya kailangan talagang sigurado ka kung anong gusto mong marating. 'Di ba? And itong sinasabi dito na you will soar towards your destiny with greater clarity and strength. Nagpapakita ito, no? Na talagang sisiguraduhin mo, no? Kung ano ang gusto mong marating sa buhay. Okay? Kaya nga magiging, you will be soaring high, 'di ba? And you will, ang tawag dito, you will fly, no, towards your destiny na sigurado ka sa kung ano ang gusto mong puntahan. Malinaw sa isip mo at magkakaroon ka ng lakas ng loob, no, para puntahan ito or gawin ang lahat para marating mo ito. So, love surrounds all your connections as well. Move forward positively in all areas of life. This is very beautiful, no? Kasi there is love, no? All around you. Maraming taong nagpapakita ng pagmamahal sa'yo. Maraming sumusuporta sa'yo. And siguro, ganun din kayo. You are also seeing things, people, and situations in the eyes of love. Kaya you are also attracting love towards you. Kasi ganun talaga, like attracts like, 'di ba? When you are good towards other people, people also will be good to you. Kung ikaw ay nagpo-project ng pagmamahal, pag-ibig sa iba, sa mundo, then you will be attracting people that are loving and supportive as well. So, ganon, no, ang maaaring dynamics ngayon sa buhay ninyo, so which is really beautiful. The next message ninyo is thorns, no, withering the challenges ahead will bring in new hope and positive future. Ayan, so feeling ko dito ang iba sa inyo, you'd be able to find a way out, no, kung doon sa mga bagay na baka may mga meron kayong mga challenging situations na pinagdadaanan. So, you are going to you're going to surpass that at you will find a way out, no, doon sa mga obstacles na maaring obstacles na maaring tawag dito, hinaharap ninyo, no? So, good luck sa'yo. Unicorn, success, hope, freedom, healing, and magic are all available to you if you just believe. Okay? So, this is an important reminder para sa inyo na yung mga ito, yung tagumpay, yung pag-asa, yung freedom, yung healing, yung magic, lahat ng yan at kung ano pa ang pinaniniwalaan ninyo, lahat yan ay pwedeng mangyari sa buhay mo, lahat yan ay pwede mong ma-experience kung naniniwala ka, no, na deserve mo yan, naniniwala ka na entitled ka dyan, naniniwala kang para sa iyo din yan, then for sure, one day that is going to happen, one day that is going to unfold right before your eyes, no, Cancer? So, by the way, Cancer, kung meron man mga mensahe dito na hindi nagre-resonate sa inyo or yung totally buong reading, no, baka hindi nag-resonate sa inyo, you may check and watch your sun, your moon rising or Venus signs po. No, panoorin po ninyo yon kasi baka nandoon yung mga mensahe na magre-resonate sa inyo. Okay? So, next message ninyo is 9 of Wands. Ayan. So, parang nakakunot ang noon niya, 'di ba? So, parang tapos nakabakod ang likod niya. So, maybe this is protection, no? Maaring meron kang pinoproteksyonan dito, dinidepensahan, pwedeng ganon. This could be
like boundaries. You know, baka sa ngayon gusto mo nang magsimulang magtayo, no, mag-build ng inyong healthy personal boundaries. You know, baka kasi si Cancer kasi mabait ito eh. No? Mabait kayo eh. Matulungin kayo, compassionate kayo. Very very ano kayo, very supportive kayo. You know, ang tawag dito, malaki ang inyong puso, malambot ang puso mo para sa pagtulong, no? Kaya baka naaabuso na kayo, no, ng ibang tao. Baka people are becoming too much na sa pag-aano sa inyo, sa pag um, paghihingi ng tulong, or you know, in any other way, baka kayo ay na-abuse na ng mga tao sa paligid ninyo. Kaya maaaring nare-realize ninyo dito na it's about time na for you to set your boundaries para maging aware na ang mga tao sa paligid ninyo na maging aware na sila na kung ano yung kanilang limitasyon, hanggang saan na lang ang kanilang limitasyon, 'di ba? So, what else? We have Four of Swords. Ayan, Cancer. So, ang iba siguro sa inyo rito, pagod na. Maybe ano lang ito, maaring sa sobrang dami ninyong trabaho, maraming ginagawa, maybe you've been multitasking, 'di ba? Kaya napagod na kayo physically, mentally, or baka nakadagdag pa yung celebrations, no? Ngayong holiday season. Kaya baka kayo ay napagod, no? So, magpahinga, okay? Magpahinga. Tao lang tayo. Always remember na kailangan natin ng regular na pagpapahinga, regular na pag-replenish natin ng lost energy. Kailangan natin yan. Kaya, yun, ano kayo, Cancer, bigyan ninyo sa sarili ninyo, ibalato ninyo yan, no? Na maging ano kayo, maging maging, ang tawag dito, yung mag-self-care naman kayo. Okay? Alagaan nyo naman ang inyong sarili. Pwede rin, ang iba sa inyo dito, maraming iniisip. Ano? Baka maraming iniisip. At para magkaroon kayo ng magkaroon kayo ng focus, at para na magkaroon din kayo ng tawag dito, yung kalinawan, clear direction, ano. Kailangan nyo din na ipagpahinga muna ang inyong katawan para na makapagpahinga din ang isip ninyo. 'Di ba? Mapahinga para na mas makakabalik kayo sa concentration, makapag-focus kayo. Okay? So, final message ninyo is Queen of Swords. Okay? Queen of Swords is about decluttering, no? Decluttering your life, decluttering your energy field, you know. Maaari talaga na marami din ang mga nagpapagulo sa isip mo, marami din yung parang clutter, no, sa isip mo, sa buhay mo. Kaya it's about time na for you to release them. It's about time na for you to focus on uh, on some areas of life, no, na baka na-distract kayo in the past, kaya napabayaan ninyo, na-neglect ninyo. So, babalikan ninyo yan sa ngayon. At yun ang, dun kayo babawi sa ngayon. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.